po sa inyo lahat, mahal ko mga kaibigan at mga kapatid. Magandang gabi. Okay. So ngayon po ay patuloy tayo sa ating pag-aaral tungkol sa kalusugan. Ang oras ay 6:35. Okay lang po ba na kasi 20 minutes lang talaga ang type lecture. Pero kung sakali ako'y lumagpas, ay kaunti lang po. Sapagkat ito naman ay huli na natin gabi. Ano po? Sa gabi-gabi. So, ngayong gabi, alam ko na ang mga bata ay hindi mag-ingay at makikinig na mabuti. Na, gusto niyo yun? Ang magaling ito na nakikinig ito, dahil ng premyo. So, lahat ng mga bata ay alam kong makikinig. Sa 10 gabi, o sa 9 na gabi na ating napakinggan, ano-ano ang mga topic ng mga health na inyong natatandaan? Meron ba? Ano po tungkol sa? Yung mga kakalusugan. Yun, tama. Tatandaan niyo tungkol sa utak. Kung gaano ka-espesyal ginawa ng Diyos ang utak ng tao. Sapagkat dito nakatuon ang pagdidesisyon. At marami pa tayong narinig. Lecture tungkol sa kahalagahan ng tubig, kahalagahan ng tulog, sleep, kahalagahan ng exercise, ano pa? Ano pa? Diabetes. Bakit nagkakasakit ng diabetes? Ano pa po? Ayun. Noong unang gabi, gusto kong i-review sa inyo ng konting sandali. Noong unang gabi, si Ate Donna o si Tita Donna ay nagsabi sa atin ng kahalagahan ng kalusugan. Bakit daw ang tao nagkakasakit? Mayroong dalawang malaking dahilan na ang tao ay nagkakasakit. Natatandaan niyo ba yun? Dalawang reason kung bakit ang mga tao ay may sakit. Dalawa yun. Ito yun. Una ay, toxicity. Ang tao na sobra-sobra ang basura sa katawan, sobra-sobra ang mga dapat na sana ay normal lang, moderate lang ang kakainin, ang iinumin, ang mga lifestyle, hindi sobra-sobra. Kapag sobra, toxic. Ibig sabihin, kailangan mong maglinis, mag-detoxify, or mag-cleanse. Ang isang pang dahilan ay, ano po, natatandaan nyo na? Deficiency. Ibig sabihin, isang sobra, isang kulang naman. Kapag tayo kulang sa mga vitamina, mga minerals, lahat ng kailangan ng ating katawan, isa din ito sa dahilan kung bakit ang tao ay nagkakasakit. So, kapag sobra, mali. Kapag kulang ay mali. Ngayong gabi, basahin natin ito. What would the world and the humans be 10 years from now? Sino ang pwedeng magsabi ngayon? Ilang edad mo na, Ben? Ilang edad mo na? 12 years old. Ano ang iyong nai-imagine kapag ikaw ay 22 years old na? Ano nang itsura ng mundo? Ano nang itsura o kalagayan ng mga tao? Okay, mayroon ba sasagot dito? Ano na yung itsura? Ay, bakit? Dahil sa ating pag-aaral ngayon, alam natin na ang Diyos mula pa noon, lumikha siya ng napakagandang sanlibutan. Kompleto ang lahat ng nilikha ng Diyos. Mula sa tubig, mula sa hangin, air, water, sunlight, maraming mga halaman at lahat ng mga kailangan ng tao, nilikha ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Gusto niya na ang mga tao ay mabuhay na malusog. Ay, alam niyo ba na may kalaban ng Diyos? Sino ang kalaban? Si Satanas. Ano naman daw ang gusto ni Satanas sa tao? Magkaroon ng sakit
lumakas ang tubig, nag-flash flood, at nasira ang mga dam. Ano nangyari? Ano nangyari? Napakaraming namatay. Anong bansa yun? Alam niyo ba yun? Ha? Sa may bandang Lebanon, iba't ibang mga lugar na nagkakaroon na mga namamatay dahil sa may puito rin na naman. Nakita niyo rin naman, oo, sa Baguio. Ang iba naman ay namamatay dahil sa lindol na napakarami namatay. Ilang libo. Ha? Sa Turkey. Kailan lang yun? At napakarami pang mga lugar na nagkakaroon ng lindol at ang mga tao ay namamatay. Kapag kaganon, ano pang nangyayari? Ang mga tao ay nagugutom. Kasi pagka nagbaha dito, wala na yung mga tanim natin, nasira. At wala nang maaani na palay, at mga gulay, mga prutas na laglag, nangulang pa lang. So ang mga tao ay nagugutom. Yan. Ang isa pa, nakalipas natin, ang dami namatay no? May virus. Ano? May COVID. At iba't iba pang mga sakit. Alam niyo ba? 10 taon mula ngayon, kung hindi magbabago ang mga tao, kung hindi mababago ang isipan mo, ang isipan nyo, ang desisyon nyo, at mga ginagawa natin, hindi natin tiyak kung ano na ang itsura at mangyayari 10 taon mula ngayon. So, ngayon mga kapatid at mga kaibigan, na makikita natin kung ano ang dahilan ng mga iba pang mga dahilan kung bakit ang tao ay nabubuhay na lang ng daigdig. So, ang sabi mo, ng World Health Organization, nag-report sila na ang dahilan ng mga ikinamamatay ng mga tao sa Pilipinas. Ayoko na sabihin sa Amerika kasi taga-Pilipinas naman tayo. Sa Pilipinas daw po, ang namamatay sa mga sakit sa puso ay napakarami. Iba't ibang mga related diseases na ang dahilan ay sakit sa puso. At ang iba naman daw po ay sa mga kakulangan ng nutrisyon. Kapag nagbubuntis, kapag manganganak, naaagasan, ay pwede na mamatay. At marami pang mga iba. At ang iba po ay 10% daw po ay namamatay sa cancer. At 7% ay mga injuries. Kasama na dito yung mga aksidente. Yan, aksidente sa motor, sa mga sakyan, sa dagat, at mga kung ano-ano pang injuries. Alam niyo po, ang nakita dito sa Pilipinas, pipilisan ko kasi maano ang oras natin. Bukod sa mga nabanggit sa ibandang itaas, ang isa pa pong dahilan ng pagkakasakit ng mga tao ay ang pagtulis ng porsyento ng mga taong tumataba. Sobrang matataba o obese. Lagpas sa dapat na timbang na normal ng tao. Bakit? Ano kaya kinakain ng mga tao ito? At bakit sila sobrang tumataba? Kapag sobrang taba, kakasakit sa puso, magkakadiabetes, at hindi na masolusyonan ang kanilang kalagayang kalusugan. Kaya po, nakita dyan sa general statistics at iba pang mga sakit, nakita naman yung mga lalaki daw naman po ay parang bumaba naman ang porsyento ng mga naninigarilyo. Bakit? Dahil nakita na nila ng daming kanser ang kinakamatay ng naninigarilyo. Pero, ang nakalagay po dito sa projected na 2025, 2 taon na lang mula ngayon, ay nakita natin na patuloy at constant at patuloy na patuloy ang pagtaas ng mga high blood pressure. Yung tumataas ang presyon. Siguro dahil sa mga lifestyle, pinakain at mga stress na nangyayari sa paligid. Sa general statistics sa Pilipinas po mga halukong mga kaibigan, ang itinatagal ng buhay ng tao
po tayo, Kuya Eddie at Aida. Bakit? Kasi lumagpas kayo sa 71 years old, noong 2018, yun yung, mga edad lang mga tao na sila ay namamatay. Ngayon po, after 5 years, bumaba na. Madami na ang namamatay at nagkakasakit na 40 years old pa lang sa ayon sa record. Wala yan dyan. Bakit? Dahil hindi nagbabago ang lifestyle ng mga tao at sa halip, lalo pang lumalala. Kaya, 10 years from now, ano kaya ang ating iniisip na mangyayari sa mundo kung hindi ma-educate ang mga Pilipino sa Pilipinas? Baka umiksi pa ng umiksi dahil nung minsan lang, 30 years old, inatakip patay. Anak ko po nurse, at sabi niya sa akin, Mama, ang dami na po talaga ngayon na nagme-maintenance, umihingi ng gamot at the age of 35 to 40. Kaya thank you po na kayo ay malapit na mag-60 ay wala naman po kayong maintenance. Kaya, mahal ko mga kaibigan, ang ating topic sa gabing ito ay isang bagay na magbabago sa bawat isa sa atin. Kung ayaw natin na lumala pa ang kalagayan sa Pilipinas, tayo po ay magbabago. Ngayon, bigyan ko kayo ng bilis na nakita niyo po yan. Ano pa daw ang mga ibang dahilan o factors na ang buhay ng tao ay paiksi ng paiksi? Ayan, UV rays radiation. Saan natin nakukuha yung mga radiation na ito? Ang lilit pa ng mga bata, tag-iisa na ng cellphone. Hawak na hawak, hanggang sa pagtulog, nakatulog na, katabi ng ulo. Alam niyo ba, nadadamage ang utak ng mga bata ito na malambot pa. At mabilis siyang makapenetrate sa utak ng bata kapag lagi nagsi-cellphone. Ano pa? Pollution. Ang dami sasakyan sa paligid, lahat gumagamit ng gasolina, ng mga diesel, ang dami mga pabrika, lalo na sa Maynila, ang dami usok, ang puting damit sa Maynila, maya-maya ay puting na. Hindi na puti. Dahil sa usok, hindi lang sa sigarilyo, hindi lang sa usok ng lahat ng mga pabrika, ibang-iba na ang buhay natin ngayon. Ano pa? Stress. Pag bumagyo, sila ang mga negosyo, pag mayroong dumating na COVID, o iba't ibang mga virus, walang hanap buhay, sarado ang mga pagawaan, at nakaka-stress. Walang kakainin ng mga tao. Ano pa? Yun, poor nutrition. Dahil sa kahirapan sa bansang Pilipinas, sobrang mahal ang bigas, lahat ng bilihan mahal, hindi na kaya bumili ni tatay at ni nanay na mga pagkain na kailangan ng mga anak para sila ay lumusog. Pero alam niyo ba, na kung hindi mapipigilan ng lahat ng ito pong lahat ng ito ang magiging problema at ikamamatay ng maaga ng mga tao sa Pilipinas. Kaya ngayon, tingnan natin kung may solusyon. Ayan. Bakit naman po mamamatay agad kung ganon? Doon sa mga nakita natin. Ayan, yung free radicals na yun, na nakaka-apekto sa katawan natin, mga lifestyle at kinabubuhay sa environment, kapag po maganda po ang cell natin, ang itsura po ay fresh na, ganyan po, kamatis. May damage pang kamatis? Ayun nasa orange na orange. Parang healthy na kamatis. Hindi siya kulubot, walang butas. Nakita nyo? Pero, kapag ang mga batang ito ay hindi tumigil sa cellphone ang cellphone, ay nasisira ngayon ang ating cell. Na ang bawat cells ng katawan natin ay dapat maging itsura na fresh, walang damage na kagaya noon. At hindi pa rin matigil ang mga pagkain, mga chichirya, at iba't iba pang mga
itsura. Pinapadali natin para mas maintindihan ng mga bata. Ito na, ano nangyari na? Para na bulok. Nakita niyo po? Ang itsura ng mga cells natin sa katawan ay para ng bulok. Ayan, ngayon, bibilisan ko pa. At, ayan, nakita niyo po? Oh, free radicals, ang pwede lang makapagkaloob na maging healthy ang ating mga cells ay kumain ng maraming antioxidants. Ano kaya yung mga antioxidants? Hindi ko na yan tatagalan dyan kasi marami mga bata dito. Dapat maunawa ng mga bata ngayon na para malagpasan. Oh, ilang taon na ba akong gumagamit ng cellphone? Ilang taon ka na? 14 years old ka ngayon. Kailan ka nagsimula humawak ng cellphone? Araw-araw na may cellphone. Grade 1, 7 years old. So, ibig sabihin, 7 years na siya na nag-ahawak lagi na cellphone. Ang dami na ano? Radiation. May radiation din mga ilaw. May radiation din ng TV. May radiation din kahit saan tayo pumunta. Dahil tayo ngayon ay nabubuhay sa modernong pamamaraan ng pamumuhay. Paano natin mai-eliminate, mababawasan ng pagkakasakit at ang ating selula ay manatiling malusog? Ayan mga bata, sino sa inyo ang kumakain ng prutas at gulay? Taas ang kamay. Oh, lalo na yung nagsi-cellphone. Dapat madaming gulay, madaming prutas, madaming mga nuts, at plant-based lahat ang kinakain dahil kung tayo ay apektado na ng environment, ng pollution, ng radiation, kulang na sustansya sa pagkain, tiyak na tayo ay magkakasakit. Alam niyo, nakita niyo ba sa damit ko? Ano ba ang nakalagay sa damit ko? Oh, ito talaga. Oh, ito ang isinuot ko. Para makita ng mga bata na ang suot ni Ate Joyce ay napakarami. Yun. Ano ba yan? Cherry ba yan? Hindi maintindihan. Cherry. Alam niyo ba, cherry? Parang kamatis din. Para din maraming sustansya din na vitamin C at ang taas na antioxidant. Kaya, yan, makita nyo. Sino ang kumakain ng carrots? Sige nga, tingnan mo nga dito. May mga kumakain ng carrots. Ayan. Siya ay mayaman sa beta-carotene. Sino ang kumakain ng bawang? Ay, matatanda po. May mga kumakain dito nagbabawang. Siya po ay mataas ang alisin. Na kapag tayo ay gumagamit nito, makakaiwas tayo sa mga infeksyon. Kung may sakit sa puso, makakatulong po na maging maayos ang inyong puso. Kung kayo'y sinisipon, inuubo, ay pwedeng gamitin ang bawang, ay honey, at pwede rin lagyan ng sibuyas at kalamansi. Siya po ay umi-epekto na parang antibiotic. Ayan. So, makita natin. Lemon. Oh, tomatoes. Lycopene. Walnuts. Makikita niyo po yung mga nasa ilalim. Itong apple ay nakamali siguro yung gawa. Yan po ay pectin. Yan po ang ano ng apple. At ayan, curcumin, turmeric. Yan po nakakagamot din sa tao. Ngayon, kapag itong lahat ng ito na nilikha ng Diyos ay kinakain ng tao, tayo ay makakaiwas sa sakit. Ngayon nakita ko po dito si Ate, ano ito? Sa Mamala, siya po ay alam ko kandidato ng kapitan ng ate. Ayan, nakita ko rin yung mga Tagalog dito. Alapasan. Yung isang gabi narito sila, ang dami nila, pati si kapitana. So nakita ko. At kinausap ko yung isa sa labas. Sabi ko ay, alam mo po kapag po kayo ay nanalo, ay ako po siya, kita ako masyahan. Pwede po ba na magkaroon tayo ng programa sa Barangay Mamala at Barangay Apasan at makakarating na Barangay Patiko? Kaya kung magpumika natin, dahil po sa ipinopromote ko po ang pagbabago ng pamumuhay ng mga tao sa kaalamang organic farming. Bakit? 10 years from now, kapag hindi nagbago ang ginagawa natin,
ay kaaway. Ang kaaway niya ay si Satanas, masama. At ang gusto ni Satanas, mga tayo magkasakit at mamatay. Pero ang gusto ni Jesus, ang tao'y mabuhay at makaiwas sa sakit, bagaman entitled tayo sa sakit o pagkamatayan, pwede tayong umawa ang buhay. Talaga po nga po sa Israel, umidad po siya ng 114 years old. At kahit i-google po ninyo, search for oldest man in the world. Pinakamatandang lalaki na nabuhay noong 2016 ay walang iba kundi yun po yung alaga ko sa Israel. 114 years old siya bago siya namatay. Bakit? Dahil ang kinakain niya ay mga prutas, gulay at lahat galing sa halaman na matabang lupa. Kaya nga po naisip ko, actually po, itong aking presentation, ay ito po ay introduction ng aming kurso sa Bibi Farm. Ito po ay organic agriculture production. At ginamit ko ito dahil gusto kong maunawaan ng mga tao na kung hindi tayo mag-organic farm, hindi papraktisin ang kaalaman ito na ito po ang original na gusto ng Diyos. Kaya nga, balikan natin saglit. Noong nagkasala si Adan at si Eva, ang sabi ng Diyos, mahal ko itong mga to. Ayaw ko silang mamatay, pero dahil hindi sila sumunod, hindi nila pinaniwalaan ang sinabi ko na sa oras na kumain kayo nito, ayun walang pagsala, mamatay. Pero hindi nga sumunod. So, nagkasala. Ang tao mula noon ay entitled na sa kamatayan. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon, mahal ko ito. Nilikha ko ito. Ang magandang nilikha sa sanlibutan ito ay para sa kanila. Pero dahil sila ay hindi sumunod, mamamatay na sila. Alam niyo, hindi nyo nagtigil. Kaya sabi niya, sige, lumabas kayo dito sa Eden at ang inyong gagawin ay magbubungkal na lupa. Kayo ngayon ay magiging mga magsasaka. O kaya pala gusto ng Diyos, maging magsasaka ang mga tao sa Pilipinas din, ay pag nagsasaka, pinapawisan po lagi. Pinapawisan, kapag pinapawisan ka, maya-maya ikaw ay iinom ng maraming tubig. At habang ikaw ay nagtatanim at nagsasaka, ikaw ay naiinitan na araw. At yung init ng araw ay vitamin D. Kaya sabi ko, napakabuti ng Diyos. Gusto pala niya ng tao ay maging magsasaka. At kapag pagod na pagod ang magsasaka, mamayang gabi, masarap ang tulog, na-discuss yung tulog. At ano pa? Ano pa na gabi? Kapag magsasaka ang tinatanim ay gulay, prutas, mais, ano ba? Ano tinatanim tatay? Ano? Mga palay. Alam nyo, kapag organic ang ginawa natin pagtatanim, lahat ng nutrients na kailangan ng tao sa katawan, kinakailangan manggaling sa lupa. Kaya nga itong mga OAP students, nakikita ko marami dito, nauunawaan na nila ang kahalagahan na magpagsasakang organiko at hindi gumagamit ng chemical. Bakit? Gusto ng Diyos na ang tao ay humaba na masaya, walang sakit. Gusto ni Satanas, mag-chemical na para ang mga tao ay mamatay na magkasakit. Talagang may dalawang magkalaban. Intindihan nyo na? Naku, may magkalaban. Kaya pag tayo ay nag-organic farming, pag pinalad po ang San Pablo Quezon, na magkaroon tayo ng school o training school para po sa mga organikong pamamaraan ng pagsasaka, paggagawa po ng mga fertilizer na sa halip na puro mga chemical, kahit pang-spray ng mga concoction na galing sa mga luya, galing sa bawang, itinuro Ate Emma, itinuturo sa amin kung paano papalitan ng magsasaka sa San Pablo Quezon ang
malusog. Ay, naku, ngayon ko lubos na naunawaan. Ang gusto ng Diyos, ang mga tao bumalik sa tamang paraan ng pagsasaka. Kaya ngayon, kapag tayo ay, sabi natin, ano ba yung pinagsasabi ni Ate Joyce dyan? Papa, kaya pala, nung makita ng Pilipinas na ang edad ng mga tao ay pababa ng pababa at namamatay na at nagkakaroon ng iba't ibang mga sakit. Ano ngayon po ang may batas ngayon na ang iedad ng 100 years old ay bibigyan na 100,000. Nung isang araw na namin ito naman sa news. Kahit ika 80 years old, bibigyan na din. Ha? Ba't iba ng Pilipinas ngayon? China-challenge pala ang mga Pilipino na baguhin ang lifestyle. Kaya sila ay nagkaroon ng batas ang Pilipinas noong 2010 o 2003 ay nag-start na tayo mag-practice na ibalik na yung gusto ni Marcos noon na ayaw ang sakahan para walang gutom sa Pilipinas. O nagkupan samantala nalimutan ng mga tao. Kaya noong 2010 inaprubahan sa batas na ang Pilipinas ay magpa-practice na organic farming. Ay naku, kahit pala noong 2010, bago ako dumating, galing Israel, 2010, 2011 dumating ako. Aprobado na pala. Pero alam nyo, kakaunti ang nag-respond na mga magsasaka. Gusto pa rin nila yung liya, complete, at kung ano-ano mga spray. Patay agad. Aba, ay namamatay naman sa spray, pati yung mga insekto na beneficial para sa magsasaka namamatay din. Kaya, ano po nangyari? 2016 nagkamyanda. Naglagay na ng batas Philippine National Standard tungkol sa organic farming. Naglagay na ng mga alinsunod dito, dapat ganito ang gagawin. Panag-aral na Kuya Ray, panalaman mo yung lahat, mahaba yun. Pero alam mo ngayon, gusto ko sabihin, Brother Adil, ito'y taga-Nueva Ecija, ito classmate ko ito. Abay, sinaliligayahan na matutunan na organikong pamamaraan. Nice pala ito ng Diyos. Hindi pala ito basta programa lang ng TESDA o ng Department of Agriculture. Ito pala ay panukalan ng Diyos. Dahil kung hindi mababago ang ginagawa ng mga tao, ano ang mangyayari 10 years from now? Baka tayo iba, wala na. Ang iba ay wala na. Huwag naman mangyari. Pero alam nyo na, kaya ako sumisigaw ngayon, gusto kong maulawa ng mga tao na ang Pilipinas ay gusto nang sumunod sa kalooban ng Diyos. Na ibalik ang pamamaraan organiko ng mga magsasaka para maiwasan ang mga sakit, para maiwasan ang iba't ibang mga problema na mga tao na ikamamatay, na magpapalakpak ang kaaway kapag ito'y magpatuloy. Kaya po, nakalagay, pinayayaman ang lupa sa pamamaraan organiko. Ay, ano ba yung mga organiko na maalala nyo na huwag mo na yung kain. At para daw, ma-reduce ang pollution. Kapag hindi tayo gumagamit ng mga chemical, hindi malakas ang pollution. Yung nag-i-spray sa kabilang farm, ay hindi ka na mag-i-spray, iba na yung iyong pamamaraan sa magkakaroon ka ng pagitan doon. Sa pagkasang-ayon sa batas, kailangan na masunod natin. Kaya sabi ng Pilipinas dyan, lalo pang i-promote, sabi mo sa Republic Act 11511, lalo pang i-promote sa Pilipinas sapagkat tayo tinaguri ang bansang kumikilala sa kanino? Kung tayo kumikilala sa Diyos at bansang Kristiyano tayo, dapat ang ginagawa natin ay yung gusto rin na Diyos. Kaya pala naman, itong ating bansa ay unti-unti nang bumabalik na gustuhin sumunod sa Diyos. Kaya pala nakalagay dyan, kung tayo mag-organic, nagpo-protect ng health ng mga magsasaka mismo at ng mga bumibili ng mga itinanim na magsasaka at ng lahat ng mga
po, kapag ito'y ating ginawa, 10 years from now, mas healthy ang mga Pilipino. At, ayan, pagkakaroon na ng mga tinda na mga sa mamala, sa Alpasan, sa bayan ng Sampaloc, ang mga ititinda na ay mga organic na pagkain, gulay, prutas, at lahat ng mga produktong itlog, lahat po ay magiging mas malusog kaysa sa kinasanayan ng mga tao. Kaya po, nakita niyo mga farmers dyan ha, at ako'y anong oras na ba? Ayan, late na ako. So, tatapusin ko na. Ayan, nakita niyo po yung nagpa-farm dyan, nagtatanim ng mga gulay. Ayan, mga healthy po yan sila. At, ang mga tips, ayan, ako dumako doon. Ang mga tips po, ayan, basahin po natin. Kailangan kumain ng maraming, prutas araw-araw. At, kinakailangan po na, sabi dyan? Iba't ibang mga kulay ang ating kinakain. Kahit sa gulay, iba't ibang kulay. At, kinakailangan natin, walang mga preservative, walang mga food colorings, at normal at natural lang po yung mga paggawa natin. At kahit sa kalamansi, sabi dyan, ang pagpipiga ay kamay ang gagamitin natin. Dahil kung gagamit pa tayo ng mga slicer at kung pangpigang mga dimakinang yun, nababawasan po nababawasan po ng 20% na antioxidant kapag gumagamit pa tayo ng mga kasi dahil blender pa rin So, when selecting oil din, kailangan ay yung mga natural juice. Yan, nagaling sa iyong mga organikong mga tinanim. At ang lahat na yan, pati kamatis, ay sinasabi na mas matusustansya. Nakukuha natin yung lycopene ng isang kamatis kung siya po ay lulutuin natin. Yan, lulutuin ay nilalagay sa tomato paste, yung mga niluluto, mas nai-enhance ang lycopene kaysa kinakain ng kamatis na basta nilaw. Kaya po dyan, kapag po ito'y ating ginawa at sinunod, tayo po ay magkakaroon ng pagbabago at lahat ng mga kulay na ito ay may pinapatungkulan po yan. Tinatawag na ORA. Pagdating po sa mga naturopathy, na mga doctor alternatives, alam po namin yung mga ORAC number kung alin po sa mga prutas at gulay ang mas maraming sustansya na kailangan ng katawan. Kaya nga po pag iba't ibang kinakain natin, buong katawan natin, organs natin, may iba't ibang need na color. Kaya nilikha ng Diyos, ang gulay, ang prutas, iba't ibang shape, iba't ibang colors, iba't ibang lasa, dahil yun ang kailangan ng ating katawan. Kaya po ang nakalagay dyan, ito na, magtatapos na ako. Ang sabi po, ito ay, nabuhay po itong si Hippocrates ay 460 to 370 BC. Hindi natin siya kilala, hindi natin siya masyadong kilala. Pero kung narinig nyo, yung sinabi niya, let food be thy medicine. Gawin ninyong gamot ang inyong pagkain. At gawin ninyong pagkain ang inyong mga gamot. Sa Tagalog, ibig sabihin, ang inyong kagalingan para kayo gumaling ay manggagaling sa inyong mga kinakain. Kaya kumain kayo ng mga pagkain na magpapagaling sa inyo. Ano daw po yun? So sabi naman ng Bible, ang magpapagaling sa atin ay ito pong sinabi ng unang pahina pa lang ng Bible. Isang minuto, matatapos na po ako. Ito po ang pinaka-the best na gusto kong ireseta ngayong gabi. Ang sabi ng ating Panginoon, magkaroon sa lupa ng mga tumutubong mga pananim, mga halaman, mga nagkakabuto, seed, at mga prutas na iba't ibang mga klase. At ito ang inyong magiging pagkain. Sabi kay Adan at Eva. At sang-ayon pa doon, pagkatapos ng Genesis 1:11, unang payo na pala ng Bible, sinabi niya ng Diyos, para hindi tayo
kapatid, ang Diyos ay nagpatubo ng lahat ng napakagandang kulay na pagkain. Gusto niyo ba yun? Yung mga prutas na yun, ang iba't ibang kulay. Ayan, ang sabi ng Diyos, nagpatubo din siya ng mga damo. Bakit damo? Ng mga herbal. At ito'y dumami ang mga buto. At kumalat at nagkaroon ng mga prutas. At ang lahat ng ito ay nakita ng Diyos na mabuti. Mabuti ito para sa kanyang nilikha na pinakamamahal sa lahat, ang tao. Ang gusto ng Diyos, tayo ay mabuhay na masaya at walang sakit. Ang gusto ni Satanas, huwag natin sundin ito. Kaya kung ibang kinakain natin at hindi ito, alam na natin, 10 years from now, kung ano mangyayari sa atin, kung ano mangyayari sa paligid natin. Alam ng Diyos na ang gusto niya, ikaw at ako, tayong lahat, ay balikan ang orihinal na panukala ng Diyos na bumalik tayo sa ganda ng environment, ng buhay na gusto ng Diyos na para sa tao. Kaya ngayong gabi, mahal kong mga kaibigan, sa halip na tayo ay nakatuon sa mga pagkain na hindi binanggit ngayong gabi, medyo bawasan na po natin yun. Kagaya na sinabi ni Dr. Beatrice ba yun dito nung isang gabi na nag-lecture. Kainin natin ang mga prutas at gulay sa normal na paraan. Wala na mga prosesong gagawin. Kung halimbawa patatas, hindi na po gagawin french fries. Ayan, kasi dadami ang oil. Kaya kung kamote. Ano? Kaya ngayon mga kaibigan, nakita natin na kahit na ang tao ay nagkasala at entitled na ang lahat ng tao sa kamatayan, patuloy na ang Diyos ay iniibig sa atin sapagkat patuloy pa rin siya nagpapatubo ng mga damo, ng mga herbal sa paligid natin para maging pagkain natin na siyang magiging kagalingan ng tao. Kaya po ngayong gabi, inaasahan ko na ang lahat ng ating mga napakinggan sa 10 gabi tungkol sa kalusugan at tungkol sa mga salita ng Diyos, ito po nawa ay magbigay ng pag-asa sa atin sa kabila ng nangyayari mga hirap,